Ang tawag dyan, natataranta. Kakataranta dahil sumasabog eh. Sapilitan daw ang pagkuha ng files doon sa computer, no? Nung minsan pumunta ang kongresista doon sa DPWH. Pero naglabas siya ng files na meron silang palitan ng email. Meron pa nga doon na ayon sa pag-aproba or ayon sa instruction ni Secretary Vince, meron pang lagda ni Secretary Vince, ipinadala sa kanya yung mga ipinost na niya, no, sa social media ng mga listahan. Tingin niyo po, same ba kayo ng naging pananaw dito kay Congressman Leviste kung bakit parang ang hirap sa DPWH na either isa publiko? Kasi matagal na pala itong transaction nila. Way back way back September, October pa po na mga usapan pa po nila. And sinasabi rin niya na kung sadyang sapilitan yan, bakit ngayon nyo lang inilabas? Ngayon ay December na po, Manong Jay. Correct. Sa totoo lang, ako sinubaybayan ko yan. As early as nung nag-appear si Mrs. Cabral, no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon ni Senator Marcoleta hanggang sa panahon ni Senator Lacson, no? Iisa ang pinagmulan. At I will not be surprised, or I am not surprised, kung itong si Cabral found out the anong tawag nito, the data, the report, no? Kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas. Or ito ang kanyang, anong tawag dyan, Admar, ka ng muni ang garantiya nga dili siya hilabtan ba? Kay ug mabungkag ning mauning istorya ha, na purpidang bahuwag yun. No, so ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon na may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Opo. Manong Jay, dito po sa issue pa rin ang sinasabing Cabral files, no? Nabanggit nga na kung gusto nilang dispute itong listahan, kasi sinasabi matagal na listahan, inaantay kasi niya na ilalabas ng DPWH. Pero imbis na ilabas yung pinakakopya, kasi galing sa kanila yung kopya, hindi pa inilabas, tapos siniraan pa siya, no? Na di umano yung pinilit. Pero yung pag-appreciate dito ng Malacanang, dito po sa parte ng communication, kasi imbis na iimbestigahan, parang nagiging na talaga one-sided na agad, na sinabi na kung totoo man kinuha ang mga dokumento sa illegal na paraan, hindi na pwedeng maaring gamitin yun, no? So kumbaga parang dinadaw na nila agad yung naging pahayag nitong si Congressman Leviste. Pero noon, sa pangunguna ng Pangulo, di ba, hinimok yung bawat Pilipino na makiisa at tumulong para nga sa paglaban dito sa korupsyon. Yet, merong ganitong kongresista, in fact, nandito sa DPWH itong listahan ni Cabral, kasi siya yung humahawak sa lahat po ng mga proyekto na may mga pangalan ng mga proponents. Admar, linawin natin na hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the Planning Division, which is headed by Cabral. Opo. Hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. No? Para at least hindi lang naguguluhan at nagugulumihan yung ating mga kababayan. Ito po ay mismong dokumento ng Department of Public Works and Highways na nasa kandili ng Planning Division. Nagkataon ang head dyan ay yung si Catalina Cabral. Ayan, para malinaw. Doon po sa naging pahayag po ng Malacanang dito na agad nagkaroon ng pag-question dito kay Congressman Leviste po. Ano pong masasabi nyo rito? Kasi nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng tulong mula sa mga Pilipino. O heto, nagbigay ng impormasyon. Manong Jay? Ang tawag dyan, natataranta. Kakataranta dahil sumasabog eh. So, ang tingin ko rito, they are trying to, anong pangalan to, downplay, no? Itong mga expose, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma, at yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the President signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. Anong pangalan nito, Admar? Opo, kasi so, ang punto rin kasi ni... Ang ginagawa ng Malacanang ngayon dahil sa, oops, teka muna, baka sumabog na ito, no? Sa mukha ng palasyo, pilit ilang dina-downplay kung hindi man pinapatay.
Opo. So, nasaan na ngayon dito yung transparency na bukang bibig po nila? Ano lang yun, panabi lang yun. Parang si ano lang yan parang si former Speaker Martin Romualdez. Pag sinasabi ni Romualdez noon, abay malinis ako. Di ba? Ano yun ang palagi sinasabi ni ang tawag nito, ulitin ko, sabi niya, malinis ang aking konsensya. Pero the truth of the matter is, hindi siya malinis. Opo. Nakikita nyo na po, Mang Nong Jay, na kung totohanan talaga ng kasalukuyang gobyerno, itong paglaban ng korupsyon, at itong mga pagsisiwalat or itong mga pahayag po ni Congressman Leviste, makakabawi ito sa -3 na rating ng Pangulo? -3 overall, pero may mga -37 pa, no? Wala na eh. The President is an inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Wala nang bisa wala nang naniniwala eh. Paano ka man maniniwala? Kung pakikinggan mo yung, kaya nga panawagan ko isang araw, they should stop this slogan na malinis sila. Pero ngayon, ano sabi ni Executive Secretary, yung mister ni Vilma Santos, no? Si, pangalan nun, Ralph Recto. Gagawin ko ang lahat para may balik ang tiwala ng taong bayan. Kasi wala nang tiwala ng taong bayan, Admar eh. Ngayon, paano mo magagawa yan? Magagawa mo yan, siyempre, kung isasauli yung mali-malitang, ano pangalan to, trilyones, na pera ng taong bayan, na base pa yan sa sinumpaan sa Salaysay, kung maalala mo, si Master Sergeant Orly Gutesa, at yung several public internet pronouncement of the former Appropriations Committee Chair, Elizalde Co. No? Ngayon, kung gagawin nila, mababalik nila, at wag nilang antayin na sumunod yung gobyerno na i-demonetize yung 1,500 pesos na panukala ni Secretary ni Senator, anong pangalan, very brilliant idea ni Senator Robin Hood Padilla, talagang hindi nila magagamit na yan. Mapipilitan sila ngayong kasi hindi mo pwede papalitan sa bangko yung mali-mali at gano'n. Malalaman at malalaman sino may hawak ng pera yan.